No? So alam niyo po ba na one way that so that we can enter in the presence of God is by worshiping Him. Tama po ba 'yon? Kanina po, kumanta tayo, no? Sino po dito nung kumakanta is talagang nag-worship ka kay Lord? No? So one way para po tayo makapasok or para ma-experience natin yung presence ni Lord is by worshiping Him. And one way po na para i-worship natin si Lord is through, yes, singing. Kailangan natin yon. Kanina po, tithes and offering tayo. Ano po yon? One way of expressing yung worship ni Lord. Pero may tanong po ako. When was the last time na pinalakpakan mo si Lord na after mong pumalakpak, pagtingin mo sa mga kamay mo, yung namumula na? Meron po ba dito yon? Or naranasan lang natin yun pag nasa kuneta tayo, concert ni ganyan, ganon. So ngayon po, meron po akong tayong gustong gawin, no? Gusto ko po na papalakpak po tayo, hindi para sa tao, kasi sometimes kasi kapag sa tao talagang nagsisigawan pa, no? So pero ngayon po, we will clap para kay Lord, para i-worship natin si Lord, para ngayong umaga, as we listen sa word ni Lord, talagang ma-experience po natin yung power niya. Okay po ba yun? So, at the count of 3, no, let's give our best na after natin pumalakpak, let's i-make sure natin na talagang makikita natin na pulang-pula yung mga kamay natin. Okay po ba yun? Okay ba? So, ready na ba? Pakita nyo nga yung katabi nyo. Ready ka na ba? Okay, so at the count of 3, 1, 2, 3, go! Mas malakas pa po! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mas malakas pa! Kailangan po mamula yan. Alam ko po, pag pumapalakpak, yung iba tumatayo pa eh. Hindi ko alam pag yung mga Christian pinapalakpakan si Lord, ha? Thank you, Lord. Pakitingin nga yung kamay ng katabi mo, namumula ba? Okay. So, hindi naman papulahan ng kamay, no? Pero alam natin na ginawa natin yon para talaga i-worship natin si Lord. Amen po ba? Amen. Okay. So, before we officially start, let's pray po. No? So, ask po tayo kay God ng wisdom. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. Thank you, Panginoon, for this opportunity, Lord God, to learn from you, Panginoon. And we believe, give us an open heart, Lord God. Give us an open mind, Lord God, to understand your word, Panginoon, and to apply it, Lord, in our lives. Thank you, Panginoon. I want to say that we love you, we honor you, Lord God, and we worship you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. All right. So, good afternoon. Okay, so as we start, ang pag-uusapan po natin, binigyan ko po siya ng title na The Conqueror. So, sabi nga sa katabi mo, The Conqueror. Alright, so The Conqueror. So, pag ang ating text ay matatagpuan po sa Joshua chapter 14. Alright, so if you have your Bibles with you, so pero pa-flash po natin sa screen. Alright, so sabi po dito, bear with me, basahin po natin. Sabi po sa verse 6, Now the people of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite, said to him, You know what the Lord said to Moses, the man of God, at Kadesh Barnea about you and me. Verse 7, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. And I brought him back a report according to my convictions. Next. Verse 8. But my fellow Israelites who went up with me made the hearts of the people melt in fear. I, however, followed the Lord, my God, wholeheartedly. Verse 9. So that on that day, Moses swore to me, The land on which your feet have walked will be your inheritance, and that of your children forever, because you have followed the Lord, my God, wholeheartedly. Next, verse 10. Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years since the time He said this to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. Verse 11. I am still as strong
Today, as the day Moses sent me out, I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Next. Verse 12, now give me the hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out, just as he said. Verse 13, then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. Next. Verse 14, so Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Verse 15, then the land had rest from war. Alright? So ito po ang pag-uusapan natin, at ang pag-uusapan po nating tao, ang pangalan niya, obviously, ay si Caleb. Alright? So si Caleb, kilala po ba natin si Caleb? Alright? So a little background po about Caleb. Si Caleb po, isa po siya sa mga 12 spies. Alright? Remember po nung panahon ni Moses, nung lumabas po yung Israelites sa Egypt. Paglabas po nila sa Egypt, kasama po nila si Moses, and then bago nila sakupin yung Jericho or yung Promised Land, nagpadala po si Moses ng 12 spies. Okay? So yung 12 spies po na yon, bago nila sakupin yung land, pinadala po yon, in-explore nila yung land, inikot nila, tinignan nila. And after spying yung land, pagbalik nila kay Moses, isa po si Caleb dun sa 12 spies. Pagbalik nila kay Moses, iba-iba yung report nila. Yung na-report ng 10, negative. Sabi nila, tama, totoo naman si Lord. Totoong blessed talaga yung land. Talagang promised land talaga yun. Mayaman talaga yung lugar. Pero, yung mga tao na nakatira doon, mga higante. As in, higante talaga. Nakakita na ba kayo ng higante? Nakita nyo na po ba, lalo yung basketball, kasi po may ligaw mag-basketball. Nung one time po, nakanood ako sa PBA, no, na ang naglalaro po noon, Alaska Aces versus Meralco Bolts. So nanonood po ako doon kasi may player sa Alaska Aces, ang pangalan niya si Sanitos. Si Sanitos, I think, mga nasa 6'7 or 6'8, mga ganun center siya. And nung nakita ko siya naglalaro sa court, grabe natulala po talaga ako. Kasi first time ko makakita ng ganung kalaking tao. Na dati sa TV nakikita ko, okay lang, malaki siya. Pero nung nakita ko in person, grabe, sabi ko, ang laki naman nitong taon na to. No, pag nakikita ko siya bumangga sa court, sabi ko, parang pag pinitik lang ako, papasa yung braso ko, parang ganun kasi ang laki talaga. No? And yun sa pagkakataon na to, yung 10 spies, nung pagtingin nila sa land, pag-report nila kay Moses, sabi nila, sobrang higante, ang lalaki ng mga tao na nakatira doon, kinumpara nila yung sarili nila as grasshoppers. Alam nyo ba yung grasshoppers, yung mga tipaklong, di ba yung tumatalong-talong sa mga halaman? Sabi nila parang ganun lang daw sila. No? So hindi daw nila kayang sakupin yung promised land. Eh yung dalawa naman, kasi yung, di ba 12, yung 10, ang report nila negative. Yung dalawa, si Caleb at saka si Joshua, ang report nila kay Moses, sabi nila, oo nga, talagang malalaki talaga yung mga tao, mayaman talaga yung lupa, pero kaya natin sakupin. Kasi kasama natin si Lord, sabi nila. No? So kaso lang, dahil majority wins, syempre, hindi umata kasi natakot. No, kaso si Caleb, may nakita siyang lugar doon sa Jericho, doon sa Promised Land. Ang pangalan doon sa nakita niyang lugar is the Mount Hebron. Yung Mount Hebron na yun, nung nakita niya yung mountain na yun, 'di ba? Parang sabi niya, mapapasakin ka balang araw. Kaya pagdating niya kay Moses, gusto niya na sakupin yung lugar. Sabi niya, kaya natin manalo. Bakit? Kasi kasama natin si Lord. And then yung mountain na yun, nung simula na nakita niya yun, 'di ba? Pinangako sa kanya ni Lord na magiging inheritance mo yan. And then after 45 long years ng paghihintay, yung mga generation na lumabas na Israelites doon sa Promised Land, doon sa Egypt, lahat namatay na. New generation na. Kasi syempre 40 years na eh. Sino po ba dito yung 40 years old and above? Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Yeah? So sa atin na lang po 'yan. No? So syempre 40 years ang tagal na. So yung mga lumabas ng Egypt, nagkaanak na sila sa wilderness, lumaki na yung mga anak nila. So yung generation na lumabas, namatay na, naubos na lahat. So new generation na ng mga Israelites, yung nandito. At ang natira na lang sa last generation, guess who? Yung dalawang spies na positive yung report nila. Bakit? Kasi sumunod sila kay Lord. So yung yung generation na negative, na takot,
lahat pinatay na ni Lord sa wilderness. New generation, new breed of people na kasama si Caleb at saka si Joshua. And then, nasakop po nila eventually yung Jericho. Alam po na at pag nabasa niyo po yung story sa Bible, yung wall of Jericho talagang nag-collapse, sinugod nila, kinonquer nila. And then pag binasa niyo po yung book of Joshua, kasi po tayo ay nasa chapter 14. Pag binasa niyo po yung mga past chapters, makikita niyo kung gaano kumilo si Lord sa mga Israel. Kung paano nila kinonquer yung city after cities. Yung king after kings. Kasi po bawat city may hari di ba? Na namumuno. Lahat 'yon pinataob nila, lahat pinalo nila. And then, etong panahon na to, nagbibigay na ng lupa. Siyempre, yung Israel, kailangan na nilang mag-settle dun sa promised land kasi tinalo na nila lahat. So, nung nagbibigay na ng lupa, si Caleb na to, dumapit na siya kay Joshua kasi si Joshua, siya na yung pumalit kay Moses. Pagpalit niya kay Moses, nilapitan na siya ni Caleb. Sabi ni Caleb, may pinangako sa akin si Lord na lugar diyan sa promised land, ang pangalan Mount Hebron. And then eventually, to make the long story short, nasakop niya po yung Mount Hebron. And now, ito po yung pag-aaralan natin. Titignan natin kung ano yung meron na mga bagay-bagay na meron si Caleb na pwede nating matutunan, na pwede nating i-apply sa buhay po natin. Kasi I believe na sa buhay po ng bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag na Mount Hebron. Tama po ba yun? Now, when I say Mount Hebron, ito yung bagay na gustong-gusto mong ma-achieve. Maybe pwede nating sabihin mga dreams mo or mga goals. Pwede nating sabihin material things na pwede mong kunin or pwede mong gusto mong ma-achieve balang araw. No? And titignan natin ano yung mga characteristic na meron si Caleb kung bakit niya nakuha yung Mount Hebron. Kung bakit binigay sa kanya ni Lord yung Mount Hebron. What made Caleb a conqueror? Kasi po yung title ng message is The Conqueror. Kinonquer niya yung Mount Hebron. So ano yung meron si Caleb? Paano niya na-conquer yung Mount Hebron? Alright? So number one is desire. Pakisabi nga sa tabi mo, what do you desire? Yung mga youth, parang who do you desire, no? So what do you desire? Kapag tinanong ka ni Lord, ano ba yung gusto mo? Kasi hindi po pwede na, for example, birthday mo, and tinanong ka ng ninong mo na, anong gusto mo regalo, inaanak? No, siyempre, pag tinanong ka, hindi mo pwedeng sabihin na kahit ano lang po. Diba? Sasabihin sa inyo, walang kahit ano. Diba? So, magbibigay ka. For example, gusto mo, iPhone 6 na lang, ninong, pwede na yun. Walang-wala naman kasi talaga, okay na yun. So, parang ganon. Diba? So, kailangan, pag tinanong ka, maisasagot ka. And si Caleb, nung panahon na to, kung ano yung dinidesire niya, is the Mount Hebron. Sabi po dito sa verse 7, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. And I brought him back a report according to my convictions. Jump tayo sa verse 9. Next. Sabi sa verse 9, so on that day, Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever. Because you have followed the Lord, my God, wholeheartedly. So, pinangako sa kanya na yung kung saan nakaapak yung mga paa mo, is yun yung magiging inheritance mo. And alam nyo, na-imagine ko siya, Caleb, nung in-explore niya nila, siguro nakita niya yung mountain na yun, and nakita niya sobrang yaman and sobrang rich ng land. Siguro talagang sabi niya, balang araw mapapasakin ka. Diba? And narinig niya, sinabi sa kanya sa puso niya ni Lord na magiging inheritance mo yan. And dahil naging desire niya yon, no, kahit sabi niya, alam nakita niya yung verse 7, for 45 long years, naghintay siya para lang dumating yung point na masungkit niya yung inaasam niya. Next, ano ba ibig sabihin ng desire? Sabi dito, a strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. Kapag sinabi pa lang desire, it is a strong feeling of wanting to have something. Alright? So, tinanong ko po kayo kanina, kung tatanungin kayo, what do you desire? Diba? So, mayroon na bang dinidesire yung puso mo? Anything? Diba? Na gusto mong ma-achieve or anything na gusto mong makuha. Bakit? Kasi yun yung desire kung ano yung gusto mo. Okay, so next verse. Maganda po yun nandito. Alright? So, sabi sa Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sabi dito, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart.
Si Lord pala, willing ibigay kung ano yung desire ng puso natin. Di ba? Pero, may condition siya. Ano yung condition niya? Sabi niya dun sa first paragraph, sabi niya, take delight in the Lord. Kailangan pala, mag-dwell tayo sa presence ni Lord. Diba? So maraming tao nagtataka, nag-pray siya, Lord, bigyan niyo naman ako ng ganito, ganyan. Diba? And pinagpipray niya yun ng matagal na, hindi binibigay ni Lord. Bakit kaya? Diba? Bakit? Kasi hindi naman ginagawa yung first part. Sabi ni Lord, sabi dyan, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Bakit? Kasi pag nagtitake delight tayo in the Lord, malalaman mo ano pa talaga yung mga gusto mo. Malalaman mo kung ano ba yung mga desires ng puso mo. Meron po ditong gusto akong quote na basahin. Sabi dito, you can see the greatness of a man's character through his choices. Alright? So you can see the greatness of a man's character through his choices. Gusto mo makilala yung isang tao, tignan mo kung paano siya gumawa ng desisyon. Bakit? Kasi kung paano siya gumawa ng desisyon, ibig sabihin, yun yung mga laman ng puso niya. Diba? Alright? So kanina tinanong ko po, ano yung dinidesire nyo? Diba? Kung sasabihin mo sa akin na ang dinidesire mo is gadget, diba? So, ang most probably, ang gusto mo talaga, mga gadget. Pero hindi desire mo sa akin, gusto ko makapasok sa PBA talaga eh. Diba? So, ibig sabihin, may liga sa sports. Diba? So, makikita mo yung character, makikita mo yung mga, kung sino pa talaga yung tao, diba? Through his or her choices. Diba? So, yun yung number one, desire. So, kung gusto natin to pa rin ni Lord, kung ano yung gusto natin, kailangan sabi mo muna kung ano yung gusto mo. Diba? Although we can say na yes, He is all-knowing, diba? Alam niya yung mga puso at isip natin, pero iba pa rin yung pag sinasabi natin sa Kanya kung ano yung gusto natin. Alright? So, number 2, ano yung meron pa si Caleb? Number 2 is passion. Alright? So, paisabi nga po sa katabi nyo, passion. Alright? So, may question po ako. May pinagkaiba po ba yung passion and desire? Sa tingin nyo po, when we say passion and desire, meron ba silang pinagkaiba or meron lang thin line between them kung ano yung pinagkaiba nila? Diba? Pag sinabi ko pang kung ano yung desire ko, yun na yung passion ko. Pag sinabi ko bang kung ano yung passion ko, yun na yung desire ko. So sabi dito, passion is to feel deeply about something. Alright? So ulitin ko po. Passion is to feel deeply about something, while desire is to want something deeply. Alright? So, desire is to want something deeply. So, pag sinabi natin desire, ito yung kung ano lang yung gusto mo eh. Pero pag sinabi natin passion, ito yung magsusustain sa'yo. Diba? Alam niyo po yun? Kasi po, basahin po natin yung verse. Sabi po dito, verse 7, yan, so I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. Right? Next. Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years since the time He said this to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. Right? So may next pa ba? Okay, so verse 11, I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. So pag sinabi mo natin passion, ito yung magsusustain sa'yo eh. 'Di ba? Kasi kapag desire lang po, kapag mayroon tayong gustong something, and kapag tumagal yung panahon, pwedeng sabihin na mawawala na kagad. 'Di ba? So kunyari, may crush ka, crush mo talaga siya, gusto mo talaga siya. Pero dahil crush lang siya, pagdating ng panahon, parang nawawala na rin kagad. Bakit? Kasi crush lang naman eh. Di ba? Pero kapag love na, kahit gano'ng katagal, makikita mo, tumatagal. Bakit? Kasi nakikita mo, hindi na lang desire. Di ba? So, the same lang po. Kapag desire, gusto mo lang siya. Pero pag passion, parang ang tanong po dito, gano'n mo kagusto yung gusto mo? Di ba? Kapag sinabi kasing passion, you are willing to pay the price. Uulitin ko po, kapag passion, you are willing to pay the price. For example, sa mga students po, sa pag-aaral natin, 'di ba? Kung gusto natin maka-graduate, dapat you are willing to pay the price. Tama po ba? 'Di ba? For example, sa church, 'di ba? Kung gusto natin magkaroon ng cell group, 'di ba? Kailangan mag-invest tayo, kailangan we are willing to pay the price. So kailangan po may passion tayo, hindi lang desire. Alright? Para sabi nga po sa katabi mo, passion. Alright? Dapat with feelings, passion. Isa pa nga.
Yan. So, okay. So, when we say passion, it will sustain you. Okay? So, next. Number 3 is hunger. Alright? So, hunger. Pakitanong nga po yung katabi nyo, nagugutom ka na ba? Alright? So, nagugutom na ba? Maaga-aga pa naman para sa dinner. No? Onting tiis na lang. So, onting syaga lang. Alright? So, pero number 3 is hunger. Sabi po dito sa verse 11, I am still as strong today as the day Moses sent me out. I am just as vigorous to go out to battle now as I was then. Dapat po, if we want something, and alam mo na passion mo talaga yon, yung kilos mo, dapat nagugutom ka. Pag sinabi mo bang nagugutom, ano ibig sabihin nito? Kapag sinabi bang nagugutom, ito yung hindi ka nakakain ng agahan, pagdating ng tanghalian, gutom ka na. Ganun ba? Or pag sinabing gutom, ito yung hindi ka nakakain ng isang araw, okay lang, kaya ko pantiisin. Hindi ka nakakain nung second day, kaya pa rin, titiisin ko pa rin. Pero pagdating ng third day, fourth day, fifth day, sixth, 1 week, di ba? Parang hindi yung pag may nakita kang dumadaan, ang tingin mo na fried chicken. Parang ganon, di ba? Bakit? Kasi gutom ka na. And alam nyo, kapag may gutom, ibang klase kumilos. So kaya sabi po dito, sabi sa verse 11, si Caleb, sabi niya, I am still as strong today as the day Moses sent me out. I am just as vigorous to go out to battle now as I was then. Bakit? Kasi kapag may gutom, iba yung kilos. Di ba? Kasi po, nabanggit ko kanina, may ligaw mag-basketball. And meron kami dati, sinalihan kami liga sa syudad. And then, yung first game, talo kami. Okay lang yan, team. Bawi tayo. Next game, talo ulit kami. Sabi ko, okay lang yan. Kaya natin yan. Bawi tayo. Pagdating ng third game, talo ulit kami. Pagdating ng fourth, fifth, sixth, seventh, talo pa rin kami. So, standing namin, 0-7. Yung naglalarong team, 9 lang kami. Last game na. Sabi ko, kailangan manalo na talaga tayo. Nag-picture pa ako sa Facebook. Sabi ko, panalo na namin to. So, pag naglaro ako, iba yung kilos. Bakit? Kasi gusto mong manalo. So, dapat pala tayo, kung meron tayong gustong gawin, hindi lang, yes, dapat passionate tayo sa gusto natin gawin, pero dapat may gutom. Kasi kapag may gutom, iba yung kilos mo. Alright? So, okay, so if we want something, we must become hungry. Okay? So next, number 4 is obedience. Okay? So obedience, basahin po natin yung verse. Sabi dito sa verse 8, I, however, follow the Lord my God wholeheartedly. Verse 9, so on that day Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Next, jump tayo sa verse 14. Sabi po sa verse 14, so Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Kung merong isang character po na dapat nating gayahin kay Caleb is yung pagiging obedient niya. Hindi niyo po napansin doon sa mga verses na yon, 3 beses inulit that Caleb followed the Lord wholeheartedly. Diba? Anong point? If we want God to help us, kung gusto niyo na ibigay ni Lord kung ano yung desire ng puso natin, kailangan matuto tayong sumunod. Alam niyo po, na-discover ko na si Caleb po pala, hindi pala siya Jew. Or hindi pala siya Israelite. Kaya po, pag nakita niyo kung paano siya pinapakilala, sabi dito, Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite. Yung mga Kenizzite, actually, hindi po talaga sila Israelite. Di ba? Actually, ang mga Kenizzite po, ito po yung mga kaaway pa ng mga Israelite. Pero bakit siya napunta sa Israel? Kasi, most probably, di ba, na walang family si Caleb. Alam niyo po ba yung definition ng word na Caleb? Caleb literally means dog. Kapag sinabi palang Caleb, ang ibig sabihin aso, naisip ko, sinong magulang
'di ba? Ang magpapangalan sa anak niya na ang meaning is aso. Pero kasi po sa panahon natin ngayon medyo iba na eh. 'Di ba? Sino po dito may alagang aso sa bahay? Yan. So kami kasi may aso kami. So dati, ang pangalan ng mga aso ano eh, ah Bogart, alam niyo 'yun, 'di ba? Dudong, mga gano'n eh, para mga panghayop talaga, 'di ba? Hindi sabay meron palang ano dito, ano. Hindi. So dati kapag yung mga aso gano'n, pero alam niyo ngayon, kapag sinabing aso, ano yung mga pangalan? Sosyal na. Alam niyo kami, may aso po kami. Yung isang aso, ang pangalan niya, babae siya, ang pangalan niya, si Felicity Smoke. Di ba? So, social. Meron pa kami isang, kasi Siberian Husky, foreigner, kaya yung pangalan niya, foreigner. Meron naman kami isa pang aso, Belgian Malinois naman. Ang pangalan niya naman, si Alexis. Di ba? Meron din kami dati isa pang aso, ang pangalan niya si Phoenix. Social yung mga pangalan, di ba? Pero, sa panahon kasi natin, pag sinabing aso, pet, kumbaga, katabi matulog. Meron po ako nakita sa Facebook eh. Birthday ng aso, ang regalo sa kanya ng amo niya, cake. 'Di ba? Nung namatay, may lapida. 'Di ba? Alam niyo po ba meron na ngayong sementeryo para sa mga hayop? May cremation pa para sa mga bakit? Kasi mahal na mahal. Minsan, mas masarap pa yung pagkain ng aso kaysa sa mga anak niya. Yung aso may vitamins, yung anak wala. 'Di ba? Bakit? Kasi mahal na mahal yung aso. Mahal na mahal yung hayop. 'Di ba? Pero alam nyo, dito yung panahon nila, kapag sinabing aso, lalo na sa mga sa west, sa east, hindi outcast. Kapag sinabing dogs, ito yung mga wild. Pag-alagala lang. 'Di ba? And ang pinangalan sa kanya, ang definition, ibig sabihin aso. So, ini-imagine ko, although sinabi diyan na Caleb, son of Jephunneh, sino man yan si Jephunneh na yan, bakit niya ipapangalan sa anak niya ang ibig sabihin aso? 'Di ba? So kung makikita natin, si Caleb, lumaki siya na sobrang baba ng tingin sa sarili niya. Siguro inadapt na lang siya ng Israel, nung tribe ng Judah, para lang, alam mo yon, kawawa naman to, pag-alagala, sige, kunin na lang natin. 'Di ba? Pero ano yung merong characteristic si Caleb? Dahil siya ay naging obedient. Out of millions ng Israelite. Alam niyo yun, kasi pag sinabing Israelite, isang bansa eh. Out of the millions of Israelite na lumabas sa Egypt, yung nakapasok sa promised land, bukod dun sa first generation, dalawa lang, si Joshua at saka si Caleb. Si Caleb, siya pa yung hindi pala Israelite. 'Di ba? So can you imagine, anong merong character si Caleb, bakit siya nakapasok? 'Di ba? Sabi diyan, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Kung meron po pala tayo isang focusan na kailangan nating gayahin kay Caleb para tayo maging successful sa buhay, kailangan maging obedient tayo. Alright? So, sabi po dito, so, obey God wholeheartedly and God will bless you. Okay, so the same thing on us. No matter who you are, where you came from, or what your past is, diba? So, God can use your life. Diba? Pwede mo sabihin, hindi mo kasi ako kilala, hindi mo alam kung ano yung mga nagawa ko dati. Diba? Hindi mo alam, broken family ako. Hindi mo alam kung paano ako lumaki. Diba? Hindi ko talaga alam. Pero isa lang yung alam ko, pag tayo naging obedient tayo kay Lord, kaya niya tayong baguhin, kaya niya tayong gamitin, kagaya ni Caleb. Diba? So, kailangan lang, we must follow God wholeheartedly. Alright? So, sabi dyan, isa pang sopong i-point, sinabi niya, he followed God wholeheartedly. Meron po kasi tayo, we follow God partially. Nasusundin ko si Lord dito, pero pagdating sa love life ko, Lord, ipagkatiwala mo na sa akin, di ba? Sige, Lord, magsisimba ako every Sunday, a-attend ako ng Sunday service, a-attend ako ng cell group, yung encounter in-announce, a-attend ako dyan, Lord. Pero etong part ng buhay ko, balato mo na sa akin. Parang ganon. Di ba? Pero hindi pala. Dapat pala, pag tayo, ipa-follow natin si Lord, we must follow the Lord wholeheartedly. Alright? So, not partially. Alright? So, actually, wala namang pumawala sa atin. Si Lord ba yung tipo ng tao na kapag nagtiwala ka sa Kanya, ipapahama ka niya? Di ba? So, maraming tao, ang tingin kay Lord, KJ. Kaya ayoko talaga mag-church eh. Bawal to, bawal yan. Di ba? Bawal magsigarilyo, bawal uminom.
'Di ba? Ang question, bakit ba kasi bawal? 'Di ba? Kasi kapag nanigarilyo ka, bukod sa magastos, 'di ba, sunog baga. 'Di ba? Pagdating mo ng may kaibigan po ako ano pa lang wala pa atang 20 years old Kapag tumakbo lang kahit 1 minute, sobrang hingal na siya, sobrang di na kaya ng baga niya. Yung pala nung tinanong ko, lakas pala magnigarilyo. 'Di ba? So, si God may mga bawal for us to be better. Alright? So, wala nating isipin na si Lord KJ. 'Di ba? So, we must obey God, we must follow God wholeheartedly. Okay? So, obedience. Ito yung kailangan na makuha natin kay Caleb. Kailangan marunong tayo mag-obey, 'di ba? Mag-submit. Kaya nga sabi po diyan wholeheartedly 'Di ba? Maraming kasi tayo nagsasubmit, ano lang, physically lang. 'Di ba? For example, inutusan ng nanay, 'di ba? Lumang illustration na. Pag inutusan ng nanay, maghugas ka ng plato, sige na, maghugas na ako. 'Di ba? Pagdating mo sa lababo, basag lahat, kahit plastic, basag. 'Di ba? Bakit? Nag-obey naman, naghugas naman talaga ng plato. Kaso lang, nag-obey ba talaga? 'Di ba? Yung puso taliwas di ba? Naghugas lang ng pinggan Di ba? Mahirap pag sinabi ng magulang, o sige ako maghuhugas, ikaw gumawa ng pangbili ng pagkain. Di ba? Parang ganun. Di ba? So dapat tayo, when we obey God, we must obey God wholeheartedly. We will follow Him along with our heart. Alright? So, obedience. Last point po na gusto na pag-usapan natin is number 5, action. Action. Sabi po dito sa Joshua chapter 15, advance na po tayo onte, nagbibigay na sila ng land. Sabi sa verse 13, in accordance with the Lord's command to him, Joshua gave to Caleb, son of Jephunneh, a portion in Judah, Kiryat Arba, that is Hebron. Verse 14, from Hebron, Caleb drove out the 3 Anakites, Seshai, Ahiman, and Talmai, the sons of Anak. Alam niyo po yung Hebron, nung binigay sa kanya ni Joshua yon, hindi po yun walk in the park. Na yung sinabi sa kanya ni Joshua, o sige, kunin mo na, sa'yo na yung Mount Hebron. So, ginawa nila, nag-impake na sila, mga bag nila, kinuha nila yung mga gamit nila. Tara, mag-mountain climbing na tayo. Punta na tayo sa mountain. Hindi po ganun. 'Di ba? Yung lugar na yon, sagana yung lugar na yon, ibig sabihin, may mga nakatira. 'Di ba? At ang mga nakatira po doon is yung mga Anakites. So, remember, pag sinabing mga Anakites, yung mga promise na nakatira, mga higante. 'Di ba? So, hindi ito basta-basta walk in the park na pagdating nila, makikipag-usap sila, sabihin nila, binigay sa amin ng Lord yan, alis kayo. Hindi. Diba? Ibig sabihin, sila ay makikipag-laban. Diba? So, kung gusto mo yung laban, kung gusto mo yung lugar na yon, makipaglaban ka. The same thing with us. Minsan po tayo, ang dami-dami nating pangarap, ang dami-dami nating gustong tuparin. Pero pag pukpo ka na, hindi, pangarap ko talaga yan Gusto ko lang maabot. Diba? So, pagpukpo ka na, sometimes tayo hanggang pangarap na lang. Ito yung isang maganda meron kay Caleb. Pangarap niya, ginusto niya, ayun yung dinidesire niya, ayun yung passion niya, pero at the same time, yes, nag-obey siya kay Lord, diba? Hindi niya lang pinangarap, anong ginawa niya? Nag-act siya. So, dapat po pala tayo ganun. No? So next po, next. Alright, so gusto ko po itong basahin. Sabi po dito, people today want so many things and with many dreams, but only few people have the guts to act and fulfill them. Alright? So sabi dito, people today want so many things and with many dreams. Kapag tinanong ko po kayo, ano yung pangarap mo sa buhay? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? 'Di ba? Sigurado bawat isa meron Ako talaga, gusto ko talaga maging doktor. Yung iba naman, ako gusto ko talaga maging entrepreneur. Gusto ko magtayo ng magandang business. Yung iba naman, ako gusto ko sumampa sa barko. Di ba? Ako gusto ko maging magaling na IT. Di ba? So ako gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. Iba-iba yung pangarap na meron tayo. Pero ang tanong, are you willing, katulad ng tanong ko kanina, are you willing to pay the price? Alright? Bawat pangarap na meron tayo, ibig sabihin may challenges, ibig sabihin may problems. Are you willing to act? Okay? So, ganun yung kay Jacob, ganun yung kay Caleb. Ginusto niya yung Mount Hebron, may mga nakatira doon. Alright? And nung binigay sa kanya ni Lord yun, nag-act siya. Alright? So, sometimes tayo, ang dami-dami natin gustong gawin, pero hindi tayo nag-act. Alright? So, kaya sabi dyan, but only few people. Diba? So, kapag tinanong kayo, do you have the guts?
'Di ba? To fulfill your dream. Kaya maraming tao, maraming estudyante, gumagraduate naman eh. Kaso pagtapos gumraduate, 'di ba? Ano nangyari? 'Di ba? So dapat pala tayo, matuto tayong magpagamit kay Lord. Matuto tayong umaksyon. Okay? So last two verses, sabi po dito, sa Romans chapter 3 verse 23, sabi dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi naman sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Alam niyo po yung story na to, sobrang kabisado na natin. Sobrang alam na natin kung ano yung nangyari. 'Di ba? Tuwing Holy Week na lang. 'Di ba? Alam ko na yung nangyari. Si Jesus talaga pinako sa krus, pinahirapan, 'di ba? Etc. etc. 'Di ba? So si Jesus namatay para sa atin. 'Di ba? Ginawa niya yung part niya para sa atin. But the question is this, are you willing to do your part? Or okay na lang sa iyo na alam ko na 'yan. 'Di ba? So sila na lang gumawa niyan. 'Di ba? Ako okay na ako dito. Hindi eh. Ang tanong, are you willing to act? Right? So kaya sabi dito ni Jesus sa John 10:10, the thief, si Satan, comes only to steal and kill and destroy. I have come, si Jesus, that they may have life and have it to the full. Alam niyo po si Jesus, hindi po siya namatay sa cross para tayo magkaroon ng bagong religion. Hindi po. Si Jesus, hindi po siya namatay sa cross para tayo maging mayaman. Hindi po. Hindi lang namatay si Jesus para maayos yung pamilya natin. Hindi lang namatay si Jesus para maayos yung buhay natin. Hindi lang namatay si Jesus para mawala yung mga problema natin. 'Di ba? So bakit namatay si Jesus? Sabi dito, I have come that they may have life and have it to the full. Bakit namatay si Jesus para sa atin? To pay the penalty of our sins. Alright? So lahat tayo nakagawa ng kasalanan, nakagawa ng mali, and we are all destined to go to hell. Pero bakit tayo naging worthy? 'Di ba? Bakit? Kasi si Jesus namatay para sa atin. Kaya sabi, lahat nagkasala, hindi tayo umabot, 'di ba, kay God. And the only way for us to be saved is through Jesus Christ. Alright? So kaya nagpunta si Jesus para tayo magkaroon ng buhay. Not death, 'di ba, but life. So, ito yung challenge ko sa inyo. Are you willing to act? Siguro sa ulo natin, alam mo na. Simula bata ako, kinukwento na sa akin yun sa Sunday school pa lang eh. Ang tagal ko na napapanood yan sa TV. Napanood ko na nga yung Passion of the Christ eh. Naiyak pa nga ako eh. Ang dami ko ng church na napuntahan. 'Di ba? Yung mga binabasa mong verse, kabisado ko na yan lahat. 'Di ba? Maybe in your head, alam mo na lahat. Pero the question is this, gumawa ka na ba ng action? 'Di ba? O baka naman lahat alam mo lang, pero hindi ka pa talaga gumagawa ng action. Yes, pwede nating sabihin, katulad na sinabi ko kanina na si Jesus, all-knowing siya. Alam niya kung ano yung nasa isip natin, pero ang gusto niya pa rin, matuto tayong mag-act. Parang magulang sa anak, 'di ba? Naalala niyo nung mga baby pa kayo, 'di ba? Or mga bata pa kayo, or sa mga parents nung bata pa yung mga anak niyo. Alam niyo naman kung ano yung gusto niyan. Gusto lang yan magpabili ng candy eh. Diyan lang yung 3 dos lang na dyan candy. Siyempre yung bata, gustong-gusto niya talaga yon, di ba? Siguro para sa atin mababaw, pero gustong-gusto niya talaga yon. Pero sometimes yung mga magulang, ang gusto nila, yung anak kailangan lumapit muna sa magulang. Di ba? And kapag naglambing sa magulang yan, alam niyo yung puso ng mga magulang, kala mo magulang na eh, no? Pero alam niyo yung puso kapag magulang, hindi kayang tiisin yung anak. And ganun din si God sa atin. Di ba? Siguro nahihirapan ka dyan ngayon. No? Hindi ko po alam yung sitwasyon ng buhay nyo, kung ano yung pinagdadaanan nyo. So maybe sa studies, maybe sa work, di ba? Maybe sa family. Parang iniisip mo, walang pakialam sa'yo si Lord. Pero si Lord pala, nag-aantay lang na lumapit ka sa Kanya. And He will help you. Di ba? If you will follow Him wholeheartedly. Alright? So yun yung challenge sa inyo ngayon. Yung challenge ko po sa inyo, are you willing to act? Walang sumasagot. So, are you willing to act? Alright? So, ngayong gabi, alright? So, this evening, we will act. Okay? So, as
the first step, di ba? Para sabihin natin kay Lord na, Lord, I will follow you. Lord, gagawa na ako. Kung dati, loko-loko ako, ang lakas ko mangopya, tamad akong gumawa sa bahay, mag-church ako tuwing simbang gabi lang. Lord, ngayon, iba na. Bakit? Kasi mag-a-act na ako. Di ba? So, as first step, ang gagawin natin ngayon, we will pray. And we will pray with all our heart. We will pray wholeheartedly. Alright? And we will ask God na, Lord, dati nagkamali ako. No? So, but this time, it will be different. Okay? So, let's bow our heads and let's close our eyes and let's pray. Lord,